Tanggalin yan sa gate. Amoy dukana naman ang hangin. Yun ang bungad ng Doña Estrella habang nakataas kilay. Hawak pa ang kristal na baso. Akala mo ba dahil napangasawa mo anak ko, may halaga ka na? Tingnan mo ang sarili mo. Donor ka lang. Ginamit ka. Ginamit lang namin ang dugo mo. At ngayon, wala ka ng silbi. Tumawa pa si Damian. Nakayakap sa kapatid niyang si Selena. Umalis ka na, Elena. Hindi ka bagay dito. Hindi kita minahal. Hindi ka mahal ng baby. Kung meron man. Dinig ang pagpunit niya sa marriage certificate. Pero bago siya malinlang ng luha, dumating ang convoy ng royal bodyguards. Your Highness, we found you. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pinindot ni Elena ang buzzer ng Luciente Mansion at huminga ng malalim. Ang ganda ng bahay, malaki, puti, at may halong modern at klasikong disenyo. Pero hindi mo ikakaila, nakaka-intimidate rin. Isang buong mundo ito, kumpara sa simpleng buhay na kinalakihan niya. Welcome, Elena. Isang mahinang boses ang bumate. Ang maid ng bumukas ng pinto ay maayos, nakaayos, may ngiti pero may halong paggalang. Ako nga pala si Lorinda, ang cook, at ako rin ang bahala sa pagkain mo dito. Salamat, sagot ni Elena at bahagyang kinakabahan pero nakangiti. Pagpasok niya, nakita niya si Damian na nakaupo sa living room. Nakakape sa kamay, nakarelax na parang wala sa mundo. Ngiti niya sa kanya ay nakakapagpahupa ng kaba ni Elena. Good morning, bati ni Damian. Tumayo naman at nilapitan siya. Gusto mo ba ng kape o tsaa? Tsaa na lang, salamat. Sagot niya na medyo nahihilo sa ganda ng lugar. Alam mo, Elena, sabi ni Damian habang naglalakad sila papunta sa breakfast table. Hindi ka lang basta asawa para sa akin. Gusto ko maging komportable ka dito, okay? Hinawakan ang kamay ni Elena. Mabilis na inirelease pagkatapos. Mabilis, pero may init. Habang nag-aalmusal si Doña Estrella naman, ang biyanan, ay nagpakita rin. Napaka-elegante niya. Nakaputing blouse, gold accessories at maayos sa buhok. Ang ngiti niya ay malambing, nakaka-comfort. Elena, anak, wika ni Doña Estrella habang inuupo siya sa tabi ni Damian. Kumain ka ng maayos. Ito ay vitamins para sa baby at para sa health mo. Kailangan mo alagaan ang sarili mo. Baby? Medyo nagulat at napangiti siya. Oh, thank you po. Huwag ka mag-alala, sabi ni Doña Estrella na malambing. Ang lahat ng kailangan mo, andito lang. Si Damian naman, gaya ng dati, laging may excuse para lumabas. Isang business call, isang meeting, o minsan, simpleng gusto ko maglakad sa garden. Madalas siyang mawawala sa eksena, pero kapag nandun, attentive at sweet. Madalas ay may ngiti na parang may lihim, at si Elena naman ay naniniwalang siya lang ang tanging nakakakita nito. Habang nag-uusap, napansin naman ni Elena ang isang babae na laging naroon sa mansyon. Laging tahimik sa gilid. Nakangiti lang pero may kakaibang intensity sa mga mata niya. Ate raw siya ni Damian, sabi ni Lorinda minsan. Ang pangalan niya ay si Selena. Sa simula, iniisip ni Elena ang babae. Baka normal lang na close ang kapatid at babae sa pamilya. Pero may halong kaba man na pumapasok sa dibdib niya. May pakiramdam siyang may hindi nakikita. Pagkatapos ng breakfast, si Doña Estrella ay lumapit sa kanya. Hawak ang maliit na bote ng vitamins. Elena, inumin mo to. Para safe ang baby mo. Napangiti si Elena. Walang duda. Opo, salamat po ma. Si Damian na ngayon ay nag-aayos ng kanyang briefcase ay tumingin kay Elena. Mag-iingat ka ha. Malalaman mo rin sa susunod. May meetings ako hindi pwedeng may kasama. Ngunit may liwanag sa mga mata niya at parang sinasabi na babalik ako.
Habang naglalakad siya sa hallway, nakakita siya ng maliit na art gallery sa mansyon. Mga paintings ng pamilya, sculptures at ilang family portraits. Sa isa sa mga litrato, nakita niya si Damian na may kasama. Si Selena, nakangiti sa kanya. May kakaibang ngiti rin naman sa Elena, hindi mo ipaliwanag. Interesting, sabi niya sa sarili. Parang may kwento rin itong babae. Lumipas ang oras at natural lang ang pakiramdam niya sa mansyon. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. May halong excitement, kaba at curiosity. Simple siya, pero may dugong maharlika. At marahil, mas malaki ang misteryong nakahanda sa kanya kesa alam niya. Bago matapos ang araw, naglakad siya sa garden. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa mukha niya. Napaisip siya kung totoo nga ba ang lahat ng kabaitan at ngiti sa paligid niya. At sa tabi ng fountain, habang pinagmamasdan ng refleksyon ng araw sa tubig, napansin niya si Selena sa gilid ng terrace. Tahimik, nakatingin sa kanya. Para bang may iniintindi. Okay, bulong ni Elena sa sarili. Magiging maingat ako. Pero tila may mali. May hindi ko lang alam. Hindi niya pa alam na iyon ang umpisa ng isang panilin lang na magbabago ng lahat sa buhay niya. Si Elena, hindi makapaniwala habang hawak-hawak ang maliit na pregnancy test sa banyo. Dalawang malinaw na linya ang nakalinya sa puting stick at sa bawat segundo, lumalaki ang ngiti niya. Buntis nga ako. Bulong niya sa sarili. May halo ng kilig at takot. Hindi niya maalis ang pakiramdam ng excitement. Ito ang simula ng bagong kabanata. Ang una niyang hakbang bilang ina. Paglabas niya sa banyo, nakita niya nakaupo sa sofa si Damian. Tila abala sa tablet. Nang mapansin niya ang mukha ni Elena, napangiti siya. Ngunit may kakaibang lamig sa mata. Elena? Tanong niya na parang may hesitation. Damian, buntis ako. Sigaw naman ni Elena. Hindi na nakatiis. Tumalon siya papunta sa kanya. Pinikit ang mga mata sa tuwa. Ngunit, ang ngiti ni Damian ay medyo pilit. Hindi katulad ng dati. Oh, wow! Congratulations! Sa atin, sabi niya sa mahinang tinig. Parang may distansya sa bawat salita. Si Elena naman, kahit medyo nadismaya sa lamig ng boses niya, sinubukang huwag mapansin. Ang saya! Tama bang timing natin? Tama lang, di ba? Sa kabilang dako, si Doña Estrella naman ay nakatayo sa kitchen. Pinagmamasdan sila. Paglapit niya kay Elena ay ngumiti siya. Pilit at may halong formality. Elena anak, congratulations! Siguraduhin mong inumin yung vitamins na ibibigay ko sa'yo ha? Mahalaga ito para sa baby. Si Elena naman ay tinanggap ang maliit na bote. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan pa rin. Opo ma. Habang naglalakad papasok sa kwarto, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Bahagyang panghihina, mabilis sa pagkapagod, at paminsan-minsang pagkahilo. Hindi niya alam kung normal lang ba ito, may iba na. Pagkatapos, habang naglalakad sa hallway, nakita niyang nasa library si Selena. Nakaupo sa isang plush chair, may laptop sa harap. Ang mata niya sa kanya. Tila binabantayan ng bawat kilos ni Elena. Hi Elena, bati ni Selena, parang sweet sisterly tone. Sabi nila buntis ka na pala? Congratulations! Salamat Ate Selena, sagot naman ni Elena. Medyo nag-aalinlangan sa intensity ng titig ng babae. Ang saya ko, excited na ako. Si Selena naman ay lumapit. Marahang humipo sa arm ni Elena. Parang sobrang concern. Kailangan mong ingatan ang sarili mo, ang katawan mo, lalo na ang dugo mo. Mahalaga sa baby. Alagaan mo to ng maayos, ha? Si Elena medyo nagulat sa paraan ng pagsabi niya. Parang may higit pang ibig sabihin sa likod ng ngiti. Ngunit pinaliwala niya ito. Iniisip na basta concern lang. Ngunit hindi maalis ang pakiramdam niya. Tuwing iniinom niya ang vitamins ni Doña Estrella, may kakaiba itong lasa. Minsan ay bahagyang matalim, minsan medyo matamis.
Parang hindi natural. Pilit niyang huwag pansinin. Sa mga sumunod na araw, si Damian ay laging busy. Tuwing sasabihin niyang gusto niyang kumain ng lunch, kasama siya, may palaging excuse si Damian. Meeting lang, Elena. Mamaya na lang tayo. Promise. Ang lamig ng dating ng romantic gestures niya ay napalitan ng distansya. Hindi niya namadala ang dating sweet gestures. Ang kamay na hawak, ang malambing na tingin, at ang ngiti na nagpaparamdam ng init. Habang naglalakad sa garden, nag-isip si Elena. Bakit parang ibang-iba siya ngayon? At bakit parang sobra kayong interesado si Selena sa baby ko? Isang hapon, habang naglalakad sa terrace, nakita siya ni Selena at biglang may nailagay niyang kamay sa tiyan sa pamamagitan ng isang maliit na jacket na nakabalot sa tiyan ni Elena. Parang gusto niyang malaman lahat ng nangyayari. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya mapansin ang malalim na damdamin ng kaba, nag-ring ang telepono. Si Damian ay nasa kabilang linya. May malambot na boses, pero kulang sa init. Elena, gusto lang kitang abisuhan. May kailangan akong asikasuhin. Mamaya na lang tayo magkita, ha? Okay, sagot ni Elena, kahit may bahagyang lungkot sa puso. Gabi na sa kanyang kwarto. Inikot niya ang bote ng vitamin sa kamay niya. Napatingin siya sa label, ngunit walang nakasulat na kakaibang ingredients. Puro generic lang. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam ng kabag sa sikmura niya tuwing iniinom niya ito. Naglayag ang isip niya sa mga nakalipas sa linggo. Ang sobra-sobrang concern ni Selena, ang lamig ni Damian, at ang sobrang ngiti ng biyanan niya na laging may kontrol. Ang saya na naramdaman niya sa simula, parang unti-unti nang napapalitan ng kawalan ng kapanatagan. Okay, Elena. Bulong niya sa sarili habang humihiga sa kama. Excited ako sa baby, pero kailangan ko ring maging maingat. Parang may mali dito, at kailangan kong malaman kung ano. Hindi niya alam na ang simpleng excitement na ito ay magsimula ng mga pangyayaring maghuhubog sa buong buhay niya. Mula sa pagmamahal, pagtataksil, hanggang sa panininlang na wala pa siyang ideya. Habang natutulog sa ilalim ng malambot na kumot, may isang matagal na titig mula sa terrace, si Selena. Tahimik, nakatingin sa bintana. Ngumingiti ng parang may dihim. Elena, ang baby mo, mahalaga. Bulong ni Selena sa sarili. At may kakaibang intensity sa tinig. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena habang nakatingin sa sarili sa salamin. Maputla itong nakaraang linggo. Madalas siyang nahihilo at parang lagi siyang pagod. Kahit sapat naman ang tulog. Tuwing gabi dumadalaw si Doña Estrella para magbigay ng vitamins. Sa umpisa naniniwala siya. Pero nitong huli, may kakaibang pakiramdam na parang tuwing umiinom siya, mas humihina siya. Isang umaga, ginising siya ni Lorinda. Ma'am Elena, sabi ni Donya, pupunta daw kayo sa check-up. Check-up? Kagagaling ko lang last week, di ba? Tanong niya habang inaayos ang buhok. Opo, pero sabi daw ni Donya, kailangan monthly. Sagot naman ng maid. Habang iwas sa tingin. Pagdating sa clinic sa loob ng mansyon, oo, may sarili silang clinic. Nakita niyang si Selena ay nandoon din. Nakaupo sa kama. May nakakabit na IV sa braso. Ate Selena? Tanong ni Elena na nagulat. Are you okay? Ngumiti lang si Selena at mahina ang boses. Kaunting pagod lang. Sabi ni Mama kailangan ko lang ng vitamins din. Nakita ni Elena na may hawak na maliit na blood bag ang nurse. Hindi niya pinansin agad pero napansin niya nakasulat ang pangalan niya sa maliit na tag. Elena D. Luciente. Napakunot ang noon niya. Bakit may pangalan ko? Bulong niya. Agad tinago ng nurse ang bag at ngumiti ng pilit. Ma'am, ibang Elena po yan. Ngunit hindi siya tanga. Alam niyang kakaunti lang ang may ganoong pangalan sa bahay. Habang nakaupo siya sa tabi, narinig niyang nag-uusap ang dalawang nurse sa kabilang sulok. Mahina ang tinig, pero malinaw ang ilang salita.
She needs Elena's antibodies. Kung hindi, lalala ang kondisyon ni Ma'am Selena. Parang natigilan ng buong paligid. Nabingi si Elena sa sariling paghinga. Antibodies? Kondisyon? Pag-uwi niya sa kwarto, hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang mga narinig. Kinagabihan habang abala si Damian sa phone, nagtanong siya ng mahinahon. Damian, may sakit ba si Ate Selena? Nag-angat ito ng tingin at parang nagulat. Bakit mo naman natanong? Wala lang kasi kanina parang... Don't overthink, Elena. Putol ni Damian at biglang malamig ang tono. Hindi mo naman kailangang malaman lahat. Basta uminom ka na ng gamot mo, okay? Tahimik lang siyang tumango, pero sa loob-loob niya may kumikirot na kaba. Pagkatapos umalis si Damian, dahan-dahan siyang bumaba sa basement area ng mansyon. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya roon. Sa dulong bahagi naman ng hallway may isang pinto. Madalas nakasara. May karatolang private. Ngayon ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya ng tahimik. Amoy disinfectant. Malamig at puti ang ilaw. Parang ospital. Sa mesa may mga folders at medical files na nakakalat. Binuksan niya ang isa. May label na subject, E.D. Lociente. Monthly Extraction Report. Nanginig ang kamay niya habang binabasa. Status, successful blood transfusion. Donor, stable. Recipient, S.L. Elevated recovery rate. Recipient, S.L.? Bulong niya. Selena Lociente? Nabitawan niya ang papel sa gulat. Napaupo siya sa sahig. Ramdam ang malamig na pawis sa batok. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nandoon. Hanggang sa marinig niya ang mga yabag sa likod. Si Damian. Elena? Malamig ang tono. Anong ginagawa mo rito? Napalingon siya agad. Pilit na kalmado. Wala. Hinahanap ko lang si Lorinda. Lumapit si Damian at tumitig sa kanya. Hindi mo dapat pinapasok ang lugar na to. Delikado. Next time sabihin mo sa akin kung gusto mong bumisita rito. Tumungo siya. Kunwari walang alam. Pero habang paalis siya, alam niyang may malalim na sekreto sa bahay na to. At may kinalaman iyon sa dugo niya. Pagbalik sa kwarto, humiga siya pero hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga file, ang IV sa braso ni Selena at ang mga salitang, "She needs Elena's antibodies." Kinabukasan, dumating si Doña Estrella, dala ulit ang vitamins. Elena anak, inumin mo to ha, para sa baby. Ngumiti lang siya pero hindi niya ininom agad. Paglabas si Doña Estrella, dahan-dahan niyang binuksan ang capsule. May kakaibang amoy, mapait at kemikal. Bumuntong hininga siya. Kung vitamins talaga to, bakit parang may tinatago kayo? Habang nakaupo sa kama, hawak niya ang maliit na bote. Ramdam ang kaba sa dibdib. Hindi pa niya alam kung ano ang buong katotohanan. Pero isa lang ang sigurado, may nangyayaring hindi tama. At sa unang pagkakataon ay nagpasya siya. Hindi na siya magiging tahimik. Kinabukasan, bumisita sa bahay si Dr. Ramos. Matagal ng kaibigan ni Elena mula pa noong college. Isa siya sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya kahit nasa gitna siya ng magarang mundo ng mga Lociente. Elena, long time no see. Bati ni Dr. Ramos habang umiti. You look pale. Kamusta ka? Ngumiti naman si Elena ng pilit. Okay naman, Doc, pero lately parang laging pagod. At tuwing umiinom ako ng vitamins na binibigay nila, parang mas sumasakit ang ulo ko. Napakunot noon naman si Dr. Ramos. Patingin nga. Inabot ni Elena ang maliit na bote ng vitamins. Ito raw yung para sa baby at sa akin, galing kay Doña Estrella mismo. Kinuha ni Dr. Ramos ang bote at binasa ang label at tumangutango. Walang brand name. Homemade capsule? Binaksan niya at inamoy tsaka ngumiti na mapait. Elena, saan mo nga ito nakuha ulit? Galing sa biyanan ko?
Bakit, Doc? Tahimik sa Dr. Ramos. Tumingin muna siya sa paligid bago muling nagsalita. Ayoko sanang sabihin agad, pero dapat mong malaman. Ano hong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ni Elena. Elena? Hindi to vitamins. Bumuntong hininga siya. Ito ay pampalaglag. Parang biglang tumigil ang mundo ni Elena. Uminit ang tenga niya at parang nawala ang hangin sa paligid. Ano? Imposible yan. Pero sila mismo ang nagbibigay nito para daw sa baby namin. Elena, seryoso si Dr. Ramos. I had this tested just last week. Naalala mo yung sample na binigay mo sa akin noon? Pareho. The ingredients, they're dangerous for a pregnant woman. Nalaglag ang bote sa kamay niya. Tumama ito sa sahig at gumulong. Naglabas ang ilang kapsula. Tinitigan lang ni Elena habang nanginginig ang mga kamay. Bakit naman nila gagawin to? Halos pabulong na tanong niya. Nanginginig ang labi. I don't know, sagot ni Dr. Ramos. Pero may dahilan. Someone doesn't want that baby alive. Tahimik si Elena habang palabas ang doktor. Tumitig siya sa bote ng vitamins at sa sarili niyang refleksyon sa salamin. So all this time, nilalaso nila ako. Pagdating ni Damian sa gabi, hindi na siya nakatiis. Damian, bungadi agad habang nakatayo sa may hagdan. Ano ba talaga itong mga binibigay ni Mama sa akin? Napalingon si Damian at nakakunot ang noo. Ano bang ibig mong sabihin? Yung vitamins. Sinabi ni Dr. Ramos na pampalaglag daw to? Pinapatay niyo bang anak ko? Sandaling natahimik si Damian tsaka ngumiti. Pero malamig. Mapandindang. Elena, seryoso ka ba? Pakinggan mo ang sarili mo. Damian, huwag mo akong gawing tanga. Hindi kita ginagawang tanga. Sagot niya pero ang tono ay puno ng lamig. Pero parang ikaw ang gumagawa ng drama. Masyado kang paranoid. Buntis ka lang kaya ka siguro nag-overthink kang ganyan. Hindi ako paranoid. Hala sigaw ni Elena. May ebidensya ako. Si Dr. Ramos mismo. Enough. Putol na Damian na malakas na ang boses. Huwag mo na ulit babangkitin yung doktor na yun dito sa bahay. Naiintindihan mo? Napaatras si Elena. Hindi niya kailanman nakita si Damian na ganitong kalamig, ganitong kalayo. Akala ko gusto mo rin tong baby. Mahinang sabi niya na halos pabulong. Tumingin lang si Damian sa kanya, walang emosyon. Minsan, Elena, hindi lahat ng gusto mo. Gusto rin ng iba. You're being dramatic. Take your medicine and rest. Iniwan siya nito sa gitna ng hallway, nanginginig. Pagbalik niya sa kwarto, umupo siya sa sahig. Hawak pa rin ang bote ng vitamins. Bumuhos ang luha niya habang iniisip kung paano siyang nadanlang. Akala niya pagmamahal, pero lason pa lang kapalit. Binuksan niya ang drawer at tinago ang bote. Hindi mo ako maluloko, Damian. Hindi niyo ako kayang patahimikin. Habang hawak ang tiyan niya, dahan-dahan niyang sinabi sa sarili. Hanggat humihinga ako, ipaglalaban ko to. Hindi ako magpapalason ulit. Ngunit sa labas ng pinto, hindi niya alam may isang anino na nakikinig. Si Selena nakatayo sa hallway, tahimik na nakangiti habang hawak ang telepono at nagtatype ng mensahe. She knows. Simula ng gabi yon, nag-iba ang lahat para kay Elena. Hindi na siya malayang nakakagalaw sa loob ng mansyon. Lahat ng pintuan ay bagong lock. Bawat sulok may nakasabit na CCTV. Ma'am, bawal po muna kayong lumabas, sabi ni Sir Damian. Sabi ng isang maid, si Rina, habang sinasara ang kortina sa bintana. Bakit naman? Mahinahong tanong ni Elena at pilit ang ngiti. Delikado raw po sa buntis ang labas lang labas. Mainit daw at baka ma-stress kayo. Pero alam na Elena, hindi iyon ang totoo. Hindi iyon pag-aalaga, kundi pagkulong. Tuwing susubukan niyang lumapit sa gate, laging may guard na biglang lalabas. Ma'am, bawal po yan. Minsan kahit sa garden lang.
May maid na sumusunod sa kanya. Nagkukunwaring nagdidilig pero laging may hawak na phone. Parang nagre-report. Lumipas ang 3 araw. Hindi pa rin siya pinayagang makalabas o makausap man lang si Dr. Ramos. Niyang cellphone niya kinuha ni Damian. Kunwari, para hindi siya ma-stress. Gabi, tahimik ang buong mansyon. Bumangon si Elena. Dahan-dahang lumapit sa may koridor. Gusto niyang makahanap ng paraan palabas. O kahit makausap lang si Lorinda, ang dating maid na mabait sa kanya. Pero habang papalapit siya sa may study room, may narinig siyang mga boses. Kapag nanganak yan, wala na tayong pakinabang sa katawan niya. Boses iyon ni Selena. Tumigil siya sa paglakad. Dumikit sa pader at pinakinggan pa. Shh! Baka marinig tayo. Sabi ni Damian pero halatang hindi nag-aalala. Ang tono nito ay malambing. Parang nag-asaran lang. Tigil-tigilan mo na nga yung pagiging concerned. Malambing na balik ni Selena. Wala namang iba nakikinig dito CCTV lang. At tayo ang may access noon. Naglakad pa si Elena ng kaunti. Sinilip ang maliit na siwang ng pinto. At doon ay parang gumuho ang lahat. Si Damian at si Selena, magkalapit, halos magkahalikan. Ang kamay ni Selena nasa dibdib ng asawa niya at ang titig ni Damian puno ng pagnanasa, hindi ng pagkagalit o pagkailang. Ano ng plano mo? Tanong ni Damian na hinahaplos ang buhok ni Selena. Hintayin nating mga anak siya. Sagot ni Selena na malamig pero may ngiti. Pagkatapos nun, aalis na tayo. Ako naman ang gusto mo at hindi yung babaeng yan. Napakapit si Elena sa pader. Halos hindi siya makahinga. So, hindi sila magkaibigan. Hindi sila magkapatid. Magkalaguyo sila. Bumalik siya sa kwarto. Nanginginig. Hawak niya ang tiyan. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan ko makalabas dito. Bulong niya. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Kinabukasan, habang pinapasok siya ng almusal, pinilit niyang ngumiti sa maid. Gina, baka naman pwede ako maglakad sa garden mamaya. Saglit lang, gusto ko lang sana magpaaraw. Nag-aalangan naman ng maid. Ma'am, baka humagalit si sir Sabihin mo, may approval ako kay Doña Estelia. Sabay kindat ni Elena. Buntis ako, diba? Kailangan ko ng vitamin D. Pagkalas sa Rina, agad siyang lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang 3 guard na laging nakabantay. Lahat nakaradyo. Tinapik niya ang tiyan niya. Huwag ka matakot, baby. Makakalabasin tayo rito. Hindi nila tayo masasaktan. Pero bago pa siya makaisip ng plano, bumukas bigla ang pinto. Looking for something? Si Selena ay nakangiti at nakasuot ng silky na robe. Napaatras si Elena at pilit nagpipigil. Oh, wala. Nag-iisip lang ako kung anong kakainin ko. Lumapit si Selena at nakatitig ng diretso sa kanya. Alam mo, dapat magpasalamat ka sa amin. Dito ka nakatira. May yaya, may pagkain, may doktor. Hindi ba't maswerte ka? Kung ganoon, bakit ako nakakulong? Balik ni Elena na kalmado pero matalim ang tono. Protection, dear. Dalingon ni Selena mga CCTV camera sa taas. We're only keeping you safe. Ngumiti siya bago umalis. Pero sa paglabas niya ng pinto, lumingon pa. At isa pa, huwag ka masyadong gumala sa gabi. Masama sa buntis. Pagkasara ng pinto, napaupo si Elena sa sahig. Doon niya tuluyang naramdaman ng bigat ang lahat. Ang pagiging bihag sa mismong bahay na dapat ay tahanan niya. Ngunit sa kabila ng takot, may apoy na nagsimulang sumiklab sa loob niya. Hindi siya papayag na manatiling biktima. Maaliwalas ang umagang yon. Tanging hampas ng hangin sa kortina at mga yabag ng maid sa hallway ang maririnig. Hawak ni Elena ang maliit na notebook kung saan niya sinusulat ang mga plano niya para makatakas. Pero hindi pa man niya maisara ito, may kumatok sa pinto. Elena, tawag ni Selena. Magaan ang tono pero may laman ng ngiti. Si Mama gusto ko makita sa baba. May ipapakita raw siya.
Napilitan naman si Elena na tumango. Sige, sandali lang. Lumabas siya ng kwarto at habang pababa ng hagdan, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Tahimik ang mga maid, nakatingin lang. Parang may alam pero takot magsalita. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang maramdaman niyang may bahagyang pagtulak mula sa likod. Isang marahas pero mabilis na galaw. Hindi sinasadya kung tiningnan, pero sapat para mawalan siya ng balanse. "Selena!" Sigaw niya, pero huli na. Tumilapon siya pababa. Isang malakas na pagbagsak ang bumasag sa katahimikan. Nagkalat ang mga papel, ang notebook niya at ang dugo sa sahig. "Elena!" Sigaw kunwari ni Selena habang tumatakbo pababa. Kunwaring nag-aalala. "Oh my God! Someone called Damian! Si Elena nadulas!" Nakarinig siya ng mga yabag, mga tinig. Pero para kay Elena, malabo na ang lahat. Narinig lang niya ang mahina niyang tibok ng puso at ang sarili niyang hinga na pawala. "Baby, please!" bulong niya habang hawak ang tiyan na may bahid na ng dugo. "Huwag ka munang umalis." Pagdating sa ospital, maputla na siya. Narinig pa niya ang mahihinang bulong ng mga nurse, ang tunog ng makina, at ang malamig na ilaw sa kisame bago siya tuluyang nawala ng malay. Pagmulat niya, madilim ang paligid. Malamig, amoy disinfectant. Sa gilid ng kama, naroon si Damian. Nakaupo pero nakayuko. Walang emosyon. Si Doña Estrella naman ay tahimik lang. Hawak ang rosaryo, pero walang bakas ng tunay na lungkot sa mukha. "Kamusta?" Mahinang sabi ni Elena na halos hindi makapagsalita. "Ang baby?" Tahimik. Hanggang sa wakas si Damian ang nagsalita. "Wala na, Elena." Para siyang tinusok sa dibdib. Nawala ang lahat ng tunog. Parang huminto ang mundo. Humagulgol siya. Pilit hinahaplos ang tiyan niya. Ang kanyang pinangarap na anak. "Hindi." Paulit-ulit niyang bulong. "Hindi pwedeng wala na siya." Tumayo naman si Doña Estrella. Lumapit sa kanya. Malamig ang tono. "Anak, tanggapin mo na lang. Hindi lahat ng babae kaya magdala ng anak. Mahina ka kasi, Elena." Parang tinamaan siya ulit. "Mahina?" Halos pasigaw niyang sabi na umiiyak. "Ginawa ko lahat. Inalagaan ko ang sarili ko." Pero si Damian ay walang imik. Nakatingin lang sa sahig. "Elena, please, wag mo nang dagdagan. Lahat naman kami nalulungkot. Pero kung naging maingat ka sana, hindi to nangyari." Napatitig siya sa asawa niya at doon niya tuluyang nakita ang katotohanan. Walang lungkot sa mga mata nito. Walang guilt, walang pagmamahal. Tinalikuran siya ni Doña Estrella at lumabas ang kwarto. Kasunod ni Damian, naiwan siyang mag-isa. Umahagulgol sa katahimikan ng silid. Bumaling siya sa kanan at nakita ang maliit na mesa. May vase ng bulaklak, may bote ng tubig at isang maliit na frame na may ultrasound picture ng baby niya. Hawak ang larawan, ang tinig niya ay garalgal. "Sorry, baby. Hindi kita nailigtas." Tumulo ang luha niya sa frame. Sa labas ng silid, dumaan si Selena. Nakangiti habang tinitingnan ang file ng ospital. "I told you, Damian." Bulong nito habang lumalakad. Now she's finally out of the way. Isang linggo matapos ang aksidente, pinayagan na umuwi si Elena. Akala niya babalik siya sa kwarto na lang dati. Sa kama kung saan niya minsang pinangarap ang masayang pamilya nila ni Damian. Pero hindi pala siya uuwi. Pinaalis na pala siya. Pagdating ng kotse sa harap ng mansyon, ni hindi man lang siya pinagbuksan ng driver. Siya na mismo ang bumaba. Dala ang maliit na bag na galing ospital. Wala man lang sumalubong, tahimik ang paligid. Pero sa loob ng bahay, rinig niya ang tawa ni Selena at Damian mula sa sala. Bago pa siya makapasok, kumarang si Doña Estrella. Suot nito ang mamahaling robe. May hawak pang tasa ng tsaa. "Oh, Elena, akala mo siguro may babalikan ka pa." Malamig ang boses nito. Napatigil si Elena. Hindi alam kung tatayo ba o lalapit. "Dito pa rin po ang bahay ko, Ma." "Bahay mo?" Natawa ang Donya na mapanlait. "Baka nakakalimutan mo."
Ginamit ka lang namin. Ikaw lang ang donor. Ngayon, wala ka ng silbi. Pwede ka nang umalis. Hindi agad siya nakasagot. Donor? Bulong niya na halos pabulong, pero puno ng sakit. Ginamit niyo lang ako. Lumabas si Damian mula sa loob. Kasunod ay si Selena na nakasandal pa sa balikat niya. Nakasuot ito ng silk dress. Relaxed at parang walang nangyari. Damian, mahina niyang tawag. Hindi mo malang ako tatanungin kung, enough, Elena. Malamig ang tono nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi kita kailanman minahal. At hindi ka mahal ng pamilya ko. Hindi ka bagay dito. Pero asawa mo ako. Hindi kita asawa. Napatawa si Damian ng mapait. That paper? Itinaas niya ang isang folder, sabay hawak ni Doña Estrella sa gilid nito. Fake lang yun. Walang bisa ang kasal natin. Para siyang binagsakan ng mundo. Hindi totoo yan. Nanginginig ang boses niya. Kung gusto mong malaman, Elena, sabat na si Nina, ngiting tagumpay. Ginamit lang namin ang dugo mo para gumaling ako. And now that I'm better, you're disposable. Tumulo ang luha niya, pero pinunasan niya agad. Ginamit niyo lang ako, pati ang anak ko. Tumawa si Doña Estrella ng malamig. Wala kang anak. Wala ka rin karapatan. Alam mo ko ano ka lang? Tinalikuran niya si Elena sabay sabing, basura. May lumapit na 2 guard. May hawak na plastic bag ng mga gamit na Elena. Isang perasong damit, ilang personal items at ang lumang cellphone niya. Yan lang daw po ang gamit niyo, ma'am. Sabi ng guard at nahihiya. Kinuha niya iyon na nanginginig ang kamay. Ganito lang? Maswerte ka nga't pinayagan ka umalis ang buhay. Malamig pang dagdag na si Lina. Tahimik naman si Elena. Tumingin kay Damian. Umaasang may kahit kaunting awa, pero wala. Ang mga mata nito ay parang yelo. Tama na to, Damian. Hindi mo ba ako kayang kausapin ng maayos? Halos pabulong niyang sabi. Hindi na kailangan. Sagot niya. Umalis ka na, bago pa ako mawala ng pasensya. Napatigil si Elena at pinilit ng umiti kahit puno ng luha ang mata. Salamat ha. Salamat sa lahat ng pagpapanggap. Tinalikuran niya sila, pero bago pa siya tuluyang makalabas, nagsalita ulit si Doña Estrella. Make sure na tanggalin yan sa gate. Amoy dukha na naman ang hangin. Napapikat si Elena at huminga ng malalim. Paglabas niya sa pinto, malamig ang hangin at madilim ang langit. Ang mansyon na minsan niyang tinuring tahanan, ngayon ay parang impyerno. Buburahin niya ang mga luha, gagamutin ang sarili. At babalik siya hindi bilang kawawang Elena, kundi bilang isang babaeng may maipagmamalaki. Hawak ni Elena ang plastic bag ng mga gamit niya habang papunta na sa gate. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi lamang sa paa kundi sa puso. Umiikot sa isip niya ang mga sinabi ni Damian. Si Doña Estrella, si Selena, parang mga karayom na paulit-ulit na tumutusok. Pero bago siya tuluyang lumabas, napatingin siya sa mesa sa may sala. Doon nakapatong ang folder na hawak kanina ni Damian. Marriage certificate. Yung papel na minsan pinanghawakan niya bilang simbolo ng pagmamahal nila. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang lahat pero naroon pa rin si Doña Estrella. Umiinom ng alak. Si Damian sa tabi ni Selena, nakasandal sa sofa na parang walang nangyari. Bakit? Nakalimutan mo ba kung saan ang labas? Malupit na sabi ng Donya. Hindi mo lang tumingin. Ngumiti si Elena, isang ngiting puno ng sakit, pero hindi naluhaan. Hindi, Donya. May nakalimutan lang akong kunin. Tinungo niya ang mesa. Kinuha ang folder. Binuksan niya ito. Tumambad ang pamilyar na papel. Yan? Wala nang salbi yan. Sabat ni Damian na malamig ang tono. Elena, just go. Nakakahiya na. Dagdag ni Selena at kunwaring mahinahon pero may halong panunuya. Hindi siya sumagot. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang marriage certificate. Tumingin siya kay Damian, diretso sa mata nito.
Alam mo ba kung gaano ko pinanghawakan to? Mahina pero matatag niyang sabi. Araw-araw, kahit nararamdaman kong unti-unti kang lumalayo, ito pa rin ang sinasabi ko sa sarili ko. May pag-asa pa tayo. Kasi, kasal tayo. Tahimik ang lahat, kahit si Doña Estrella ay natigilan. Pero ngumiti naman si Elena ng mapait. Ngayon alam ko na, papel lang pala to. At sa harap nila pinunit niya ang marriage certificate. Bawat hati ng papel ay tunog ng galit at pagtatapos. Bumagsak ang mga peraso sa sahig. Napatayo si Damian. Elena, anong ginagawa mo? Yung dapat kong ginawa noon pa. Sagot niya na diretso ang titig. Tumayo rin si Doña Estrella, namumula sa galit. Wala kang modong babae ka? Kung hindi lang dahil kay Damian, hindi ka makakatapak dito. Isang malakas na sampal ang kanyang binigay sa Doña. Si Elena ay nanginginig pero matatag. Yan ang para sa lahat ng pambabastos niyo. Sa lahat ng panggagamit niya sa akin. Sa lahat ng luha na nilamon ko habang tumatawa kayo. Halos hindi naman makapaniwala ang Doña. Sinampal mo ko? Tumawa si Elena ng mapait. Oo. At tandaan niyo ang araw na to. Tumingin siya kay Damian, diretso naglalagablab ang mga mata. Balang araw, Damian, babalik ako. Pero hindi bilang asawa mo, kundi bilang bangungot ng pamilya ninyo. Natahimik ang buong sala. Tanging tunog na ng orasan ang maririnig. Umalis ka na! Sigaw ni Doña Estrella, nanginginig sa galit. Bago pa kita ipatapon. Ngumiti naman si Elena, kinuha ang bag at tumalikod. Huwag ka mag-alala, Doña. Hindi mo na kailangan akong paalisin. Ako na rin mismo ang aalis. At sa huling pagkakataon, huminto siya sa may pintuan. Humarap sandali at malamig na nagsabi. Ngayon, wala akong dala. Pero sa susunod na makikita niyo ako nang may hawak ng lahat. Lumabas siya ng mansyon. Bitbit ang dignidad na sinubukan nilang sirain. Sa likod niya narinig niya ang sigaw ni Doña Estrella at ang marahas sa pagbagsak ng baso sa sahig. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang gabi malimig pero sa loob ni Elena may apoy na nagsisimula. Ang apoy ng pagbangon. Habang naglalakad siya palayo, ang mga peraso ng pinunit na kasal ay lumilipad sa hangin. Mga simbolo ng pagtatapos ng isang ilusyon at simula ng isang bagong pagkatao. Humihingal si Elena habang naglalakad palabas ng gate ng mansyon. Ang malamig na hangin kasabay ng ulan na dahan-dahang bumabagsak na parang nagmumungkahe na may bago at hindi inaasahang mangyayari. Bitbit niya ang maliit na plastic bag. Walang iba kundi ang ilang damit at dokumento na naiwan niya sa rush na pag-alis. Wala na akong lugar dito. Bulong niya sa sarili. Hawak ang katawan ng plastic bag. Tandaan ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Biglang tumahimik ang kalye. Tila may kakaibang tensyon sa paligid. Pagkatapos, malakas sa dagundong ng mga sasakyan ang narinig. 3 itim na SUV ang dumaan sa gate. Sabay-sabay na huminto. Lumabas sa mga lalaki na kaitim na suit. May earpiece at disiplinadong kilos. Ang ilan ay mukha pang banyaga. Mataas at seryoso ang mukha. Napatingin si Elena. Hindi siya natakot. Alam niya ang totoong pagkatao niya. Pero ramdam niya ang tensyon sa paligid. Parang may malaking pagbabago sa buhay na mangyayari. Isa sa mga bodyguard ang lumapit. Your Highness, we finally found you. Napatingin naman si Elena sa kanya. Tahimik lang siya at tumango. Alam niya ang terminong iyon, ngunit hindi niya kailangang ipaliwanag sa iba. Sa loob ng kanyang sarili, handa na siya sa darating na hakbang. Bago pa siya makasabi ng kahit ano, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa tabi niya. Princess, si Yaya Rosa ang matagal nang nagbantay at nagsubaybay sa kanya ay tumakbo palapit at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko na kinaya, kaya tinawag kong mga tagapangalaga mo. Bulong ng Yaya, ang lahat ay para sa iyo, anak. Dapat kang palaging ligtas. Salamat, Yaya. Sagot naman ni Elena.
Tahimik pero may kumpiyansa. Alam ko. Si Damian at Doña Estrella ay nasa terrace ng mansyon. Nagtataka at naguguluhan. Nakatingin sila sa convoy, hindi alam kung sino ang mga taong biglang nagpakita. Isa sa mga guards ang lumapit sa kanila. "You are under our protection, Your Highness. Kindly step aside." Ano ibig niyo sabihin? Sigaw ni Doña Estrella. Halatang galit at naguguluhan. Sino kayo? Ngunit walang nagbigay ng karagdagang paliwanag. Isa pang SUV ang bumukas at lumabas ang isang eleganteng babae, si Lady Clarice Monteverde, tagapagsalita ng Royal House. Ang babaeng ito, mahinahong sabi niya na nakatingin kay Elena, ay si Princess Elara Isabel Monteverde Valencia, mula sa royal family ng Monteverde Valencia. Ang pangalan na iyon ay nagdadala ng kapangyarihan at responsibilidad na kailangan niyang pamahalaan. Si Elena nakatayo lamang sa tabi ni Yaya Rosa ay tahimik. Alam niya naman ang katotohanan na ito ang kanyang totoong pangalan at siya'y dugong bugaw. Ngunit sa paningin niya, wala siyang kinakailangang ipakita o ipaliwanag sa sino man. Ang mahalaga ay handa na siya at kontrolado ang sitwasyon. Si Damian na ngayon ay tulalang nakatingin na napapailing. Hindi ko alam. Si Doña Estrella na dating biyanan ay nakabigla rin na tila hindi makagalaw. Ang babae na kanilang minamaliit at ginamit, ngayon ay may makapangyarihang presensya, kahit hindi pa siya kumikilos. Isa pang guard ang lumapit kay Elena at niyakap ang kanyang bag. "Everything you need is inside. The jet is ready to take you to the palace." Huminga si Elena ng malalim, pinisil ang kamay ni Yaya Rosa. "Tara na, Yaya. Dito na magsisimula ang lahat." Bago pa sila sumakay sa SUV, tumingin si Elena sa mansyon, sa bahay na minsan niyang tinuring na tahanan. Ramdam niya ang galit, sakit at pang-aabuso na doon naganap. Ngunit ngayon, hindi na siya ang parehong Elena. Sumakay siya sa SUV at habang umaandar ang convoy, nakita niya sa rearview mirror sina Damian at Doña Estrella. Nakatingin lang sa gate, naguguluhan at parang natatabunan ng kanilang sariling kasinungalingan. "Let's go home," mahinang sabi niya sa sarili habang dahan-dahan nagbago ang mundo sa paligid niya. Ang dati niyang identity bilang Elena Lucena ay naiwan sa mansyon at isang bagong pangalan. Isang bagong kapangyarihan ang nabuo sa ilalim ng ulan at mga ilaw ng SUV. Princess Elara Isabel Monteverde Valencia. Isang babae na handang bumangon at muling sakupin ang kanyang mundo. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna sa sariling kwento. Lumipas ang ilang oras ng convoy mula sa mansyon hanggang sa Monteverde Valencia Palace. Sa paglapit, kitang-kita ni Elena ang tuktok ng palasyo, ang grand facade na puno ng intricate carvings at malalawak na bintana na sumasalamin sa liwanag ng hapon. Hindi siya natakot. Alam niya ang totoong pagkatao niya at alam niya ngayon ang oras para pumalik sa lugar na nararapat sa kanya. Pagbaba ng SUV, sinalubong siya ng mga royal guards at heralds. Nakaakibat ang mga trompeta na nagpapaalala sa lahat na may mahalagang dumating. Tahimik lamang si Elena sa simula, ngunit ramdam niya ang tensyon at excitement sa paligid. Sa bawat hakbang, hawak niya ang bag niya na may laman ng ilang personal na gamit at dokumento. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Ang kilos niya mismo ay nagsasalita ng dignidad. "Princess Elara Isabel Monteverde Valencia, welcome back," mahinahong sabi ng lead guard. Sabay hatid sa kanya sa Grand Hall. Pumasok siya sa hall at sa bawat titig ng staff at ng royal advisors, ramdam niya ang halong respeto at pagkabigla. Hindi ito sorpresa sa kanya. Alam niya ang totoong pagkatao niya, ngunit malinaw sa lahat ng nakapaligid na mahalaga siya sa royal family. Sa gitna ng Grand Hall, nakita niyang matanda at eleganteng babae na nakaupo sa throne-like chair. Ang tinig nito ay may hawak na otoridad at pagmamahal sa parehong oras. "Elara," mahinahong sabi na Reyna. "Si Queen Isabella Monteverde Valencia. Matagal na kitang hinihintay. Alam kong hindi naging madali ang nakalipas na panahon mo.
Ngunit ngayon, narito ka na kung saan ka nararapat. Lumapit si Elena at niyakap ng mahigpit ang Reyna. Ramdam niya ang init ng yakap na ito, hindi tulad ng pagmamahal na may kondisyon o peke. Totoong pagmamahal, proteksyon at pagkilala sa kanyang identity bilang prinsesa. Pagkatapos ang mahabang yakap, nakatayo sa tabi ng Reyna ang mga uncles niya. Matataas, dignified, ngunit may halong emosyong hindi maitago. Elara, sabi ng isa sa kanila, wala ka nang dapat ipag-alala. Ngayon, ang pamilya mo ay narito at ikaw ay ligtas. Nakangiti na si Elena, ngunit ang mga mata niya ay seryoso. Alam niya ang nakaraan at hindi niya malilimutan ang lahat ng nangyari sa mansyon. Ngunit hindi na siya biktima. Handa na siyang bawiin ang kontrol sa buhay niya. Matapos ang reunion, dinala siya ng mga royal doctor sa private chamber para sa medical na pagsusuri. Dito, kumpirmado na ang vitamins na pinainom sa kanya noong nasa mansyon ay may halong toxin. At iyon ang dahilan ng kanyang paulit-ulit na panghihina at abnormal na reaksyon ng katawan. This was deliberate. Mahinang sabi ng lead doctor, sabay abot sa kanya ng medical file. We have proof that it was intentional. Si Elena naman ay tahimik lang. Nagbukas ng folder at tinignan ng mga laboratory results, graphs at test samples. Alam niya ang kanyang misyon ay magiging mas komplikado. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kapangyarihan. Ang katotohanan ay nasa kanyang kamay. Bumalik siya sa Grand Hall at nakita niya na nakaset up ng mga preparasyon para sa formal briefing ng Royal Council. Mga advisors, strategists, at security commanders ang nakaredy para sa bagong kabanata ng buhay niya. Isa itong pagkakataon para ipakita na hindi siya simpleng si Elena Lucena, kundi si Princess Elara Isabel Monteverde Valencia. May dignidad, may plano, at handa ng mga siwa sa kung anong nararapat sa kanya. Habang nakatayo sa balkonahe ng hall, tumingin siya sa courtyard at nakita ang mga guards na nakapwesto, ang mga eleganteng fountain at ang mga banner ng Royal Crest na kumikislap sa liwanag ng hapon. Dito magsisimula ang pagbabalik ko. Hindi para makabawi sa nakaraan, kundi para protektahan ang sarili at ang karapatan ng iba. Pumunta siya sa meeting room at habang nag-uusap ang mga royal advisors, ramdam niya ang kahalagahan ng bawat hakbang na gagawin niya. Kailangan niyang maging matalino, matatag at stratehiko. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, may allies na siya. May resources at may katotohanan sa likod niya. Sa likod sa mga corridors, may mga staff na nakatingin sa kanya. Halatang nagulat sa presensya ng prinsesa na dati nilang kilala bilang simpleng babae lamang. Isa sa kanila ang bumulong. I never imagined. She's really the princess. Ngumiti si Elena, hindi bilang pagpapakita ng kayabangan, kundi bilang tahimik na pahayag. Handa na siya. Ang nakaraan ay naiwan sa mansyon. Ang inaharap ay nasa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi na siya biktima. Hindi na siya ordinaryong babae. Si Elena Lucente patay na. Ngayon, si Princess Isabel Monteverde Valencia ang handa ng mga siwa sa kanyang trono at sa sarili niyang kapalaran. Tahimik ang private wing ng palasyo. Si Elena, nakaupo sa malambot na silya. Hawak ang maliit na picture frame na may larawan ng ultrasound ng kanyang baby. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay tila kaakibat ng lungkot na bumabalot sa kanya. Hindi niya mapigilan ng pagluha, hindi lang dahil sa pagkawala ng anak, kundi sa kabuoang betrayal na pinagdaanan niya. Ang mga tinig ni Damian at Doña Estrella, ang lahat ng pang-aabuso at ang panghihina ng katawan niya sa lason. Bigla niyang naalala ang bawat eksena sa mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, naroon ang presensya ng royal family sa paligid niya. Si Queen Isabella at ang kanyang mga uncles ay tahimik na nakaupo sa tabi. Hawak ang kamay niya. Nagpapakita ng suporta at determinasyon. Elara, mahinang sabi ng Reyna na may halong galit at proteksyon sa tinig. Hindi sila makakaligtas. Ano man ang ginawa nila sa'yo,
May hustisya na naghihintay. Sa oras na ito, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Tumango si Elena. Hawak ang larawan na mas mahigpit. Alam niyang tama ang sinasabi ng Reyna. Hindi niya makakalimutan ang nakaraan. Ngunit hindi niya hahayaan itong magdikta sa kanyang hinaharap. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang serye ng kanyang training. Sa bawat umaga, tinuturuan siya ng royal etiquette. Paano humarap sa mga dignitaryo, paano makipag-usap ng may kumpiyansa at dignidad. Ang mga repasong ito ay hindi lang basta formalidad. Bahagi ito ng pagtatakda sa kanya bilang reyna. Kasabay ng etiquette training, sinimula ng leadership sessions. Pinalalakas ang kanyang kakayahan sa pagdedesisyon, paghawag sa conflicts at pagpapakita ng otoridad na hindi nakakasakit sa dignidad ng iba. Bawat aralin ay may halong theory at practical exercises, mini council sessions, stimulated negotiations, at crisis management drills. Kasama rin sa routine ng negosyo at financial training. Bawat takbang niya sa boardroom ay may kasamang analysis ng market, legal implications, at strategy planning. Natutunan niyang hindi sapat ang pagiging royal. Kailangan niya maging mahusay din sa modern world ng negosyo para maprotektahan ang kanyang sarili at ang pamilya. Ang legal studies ay hindi rin panalampas. Pinag-aralan niya ang batas ng bansa, contracts at international law. Alam niya ang kaalaman sa batas ay magiging sandata laban sa mga taong nag-ambuso sa kanya, lalo na sa pamilya ni Damian. Sa bawat araw ng training, may sandaling lumuluha siya. Ngunit mabilis siyang kinokontrol ang emosyon. Alam niyang ang luha ay tanda ng tapang at hindi ng kahinaan. Sa gabi, kapag nakapikit siya sa kama, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ang sakit ay magiging lakas. Ang pagkawala ay magiging simula. Hindi na ako biktima. Ako ang prinsesa at handa akong bumangon. Isa sa mga araw, dinala siya ng reyna sa medical chamber kung saan ipinakita sa kanya ang resulta ng toxicology report. Nakita niya mga detalye kung paano sinadyang pinsalain siya sa mansyon. Ang bawat dokumento, bawat graph, bawat note ng doktor ay parang paalala ng pang-aabuso. Ngunit sa halip na lumunin siya ng galit, ito ay naging blueprint para sa hustisya. Alam ko anak, sabi ng reyna habang hawak ang kamay niya. Lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda mo. Sa oras na tama ang iyong lakas, sila ay hindi makakaligtas. Si Elena nakatingin sa mga report at sa larawan ng baby. Nakaramdam ng matinding resolusyon. Hindi niya mababawi ang anak, pero makakagawa siya ng paraan para protektahan ng iba at para tiyakin na ang pamilya na gumagamit sa kanya ay hindi makakatalikod sa hustisya. Sa huling bahagi ng araw, tumayo siya sa balkonahe ng kanyang quarters. Pinagmamasdan ng sunset. Ang liwanag ay pumapasok sa Grand Hall. Kumikislap sa mga malalaking bintana. Huminga siya ng malalim. Iniisip ang lahat ng natutunan niya sa nakaraang linggo. Etiquette, leadership, negosyo, batas. Ang luha ay natuyo at ang puso niya ay puno ng determinasyon. Ngayon, nagsisimula ng aking laban. Bulong niya sa sarili. Hindi bilang ape, ngunit bilang prinsesa. Bilang leader, bilang Elara Isabel Monteverde Valencia. At hindi sila makakaligtas. Sa bawat patak ng huling luha niya para sa anak, isang bagong resolusyon ang nabuo. Handa na siyang bumangon, magpakatatag at muling sakupin ang mundo na dati niyang inakalang wala na siya rito. Lumipas ang ilang buwan mula nang bumalik si Elena sa palasyo. Ang dating simpleng babae na ginamit at niloko, ngayon ay lumalabas sa society bilang isang confident na royal heiress. Ang bawat kilos niya, bawat ngiti sa harap ng media at guests, ay may hangaring ipakita na siya ay may dignidad at kapangyarihan. Sa isang grand ballroom na puno ng kristal na chandelier at malalaking bouquet ng rosas, si Elena ang sentro ng atensyon. Ang mga socialites, dignitaryo at press ay nakatuon sa kanya. Halatang naiintriga at humahanga sa kanyang aura. Ngunit sa ilalim ng eleganteng gown at poised na postura, may lihim siyang plano.
Matapos ang formal introduction, ipinasimula niya ang Elara Isabel Medical Foundation. Sa harap ng press at guests, ipinakita niya ang charity bilang isang non-profit organization para sa research at support ng mga maternity hospitals. Ang dahilan, upang maipakita ang kanyang concern sa kababaihan, lalo na sa mga buntis at newborn. Ngunit sa loob, ang foundation ay may mas malalim na layunin. Silent investigation sa illegal na fetal at blood biotech syndicate na siyang responsable sa pang-aabuso sa kanya. Ang mga datos, analysis at tracking systems ay carefully designed para makamonitor ng criminal syndicate sa biotech industry. Lahat ng hindi alam ng publiko at ng kanyang mga kaaway. Sa labas, sa social events, pinapakita niya ang elegance at charm. Ngunit sa bawat hakbang, bawat handshake, bawat smile, nakapaloob ang calculation at observation. Alam niya ang galaw ng mga kaaway sa society, lalo na ang pamilya ni Damian. Sa parehong oras, hindi niya pinalampas ang opportunity para maapektuhan ang negosyo ng pamilya ni Damian. Ang mga investments at stock options sa dati nilang kinokontrol, unti-unti niyang inaagaw sa pamamagitan ng legal channels at secret business maneuvers. Ang mga corporate allies niya na inobserbahan at pinagtiyagaan sa nakalipas na buwan ay naging tools niya sa silent takeover. Si Damian na dati niyang minahal ngayon ay nakatingin lang sa news updates habang unti-unting bumabagsak ang kanilang negosyo. Hindi niya alam kung sino ang responsable, pero sa bawat araw na lumilipas, nadarama niya ang tensyon. Si Elena naman, sa kabilang banda, ay balanseng nagpo-post sa social events habang lihim na sinusubaybayan ang galaw na Selena at ng pamilya nito. Ang elegance niya ay hindi lamang para sa show. Ito ay instrumento para makuha ang tiwala at access sa mga lugar na kailangan niya para sa kanyang silent investigation. Sa isang gala dinner habang nakaupo sa head table, nakatanggap siya ng encrypted message sa kanyang phone. Selena's company is flagged. Blood lab assets traced. Continue monitoring. Tahimik niyang tinanggal ang notification. Ngumingiti sa harap ng crowd. Parang ordinaryong heiress na nag-e-enjoy sa event. Ngunit sa loob, ang strategy ay patuloy. Habang lumalalim ang gabi, napansin niya sa background si Damian. Kasama ang business associates niya. Nakatingin sa kanya, naguguluhan na tila may takot na hindi maipaliwanag. Si Elena, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang kaniyang katahimikan at kontrol ay parang espada na nakatayo sa harap nila. Isang silent reminder na siya na ang may hawak ng laro. Sa bawat toast, bawat press photo, bawat smile sa camera, alam niya na unti-unti niyang nakakamit ang tagumpay ng inape at isa na ngayong silent manipulator ng dynamics sa negosyo at society. Lahat ng galaw niya ay calculated. Lahat ng pagpapakita ay may layunin. Lahat ng hakbang ay may kasamang surveillance. Pagkatapos ng event, habang naglalakad sa balcony, pinagmamasan niya ang ilaw ng city skyline. Huminga siya ng malalim. Alam na ang susunod na hakbang ay mas kritikal. Mapalapit sa syndicate, protektahan ng mga biktima, at tiyakin na ang pamilya ni Damian at Selena ay walang ideya kung sino ang gumagalaw sa kanilang downfall. Ngayon ay ang simula ng tunay na laban. Bulong niya sa sarili. Hindi ko na kailangan ipakita ang galit. Hindi ko na kailangan ipakita ang sakit. Ang mundo ay makikita lamang ang eleganteng prinsesa, ngunit ang hustisya ay malapit nang dumating. Sa loob ng foundation office nakapwesto ang team niya. Young, sharp at loyal. Ang mga data sheets, laptops at surveillance feeds ay nakalatag sa bawat mesa. Sa ilalim ng kanyang direksyon, ang foundation ay hindi lang charity. Ito ay isang silent army, handang i-expose ang illegal biotech activities at ipanagot ang mga gumamit sa kanya at sa iba. Sa labas, ang mga headlines ay puro glamour at philanthropy. Royal Heiress launches groundbreaking medical foundation. Elara Isabel Monteverde Valencia champions women's health. Pero sa loob, ang real power play ay nangyayari sa bawat cell ng organization, bawat corporate maneuver, bawat strategic alliance.
Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang anak at mapalaya sa mansyon, naramdaman ni Elena na siya ay tunay na nagbabalik. Hindi lamang sa society, kundi sa kanyang role bilang leader, strategist, at protector. Ang kanyang pagtaas ay hindi lamang simbolo ng revenge. Ito ay pag-angat ng prinsesa na handang ipagtanggol ang sarili at ang hustisya ng iba. Tahimik lang sa office ni Elena habang pinagmamasdan niya ang screens. Ang mga graphs at market reports ay unti-unting nagbabago at halatang may nangyayaring hindi kanais-nais sa pamilya ni Damian. Sa kabilang dako, sa luntiang villa ng pamilya Damian, si Selena ay nakahiga sa sofa. Nanginginig at may halong takot at pag-aalala. Bigla siyang nawala ng lakas. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam niya. "Anong nangyayari sa akin?" Sigaw ni Selena na hawak ang braso niya. "Wala na akong lakas." Bulong niya habang nakatingin sa empty IV bag na dati niyang pinagkukunan ng dugo mula kay Elena. Wala na. Hindi na mo ibabalik ang dati niyang sustansya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at takot. Sa loob ng kanyang isipan, naiintindihan niya na may koneksyon ito kay Elena, ang babaeng dati nilang minura at ginamit. Ngayon ay may kontrol na sa lahat. Sa corporate world naman, si Damian ay nakatayo sa kanyang office, hawak ang phone, nagkukumahog na ayusin ang kanilang mga investments. Bakit? Bakit hindi pumasa ang loans? Galit na sigaw niya sa assistant. Ang mga stock nila ay bumagsak ng mabilis. Ang mga clients at investors na dati nilang tinititigan ay nagtataka sa biglaang pagbabago. Wala siyang ideya na si Elena mismo ang may kamay sa pag-aayos at pag-agaw ng kanilang assets. Samantala sa mansyon na dati nilang pinaniniwalaan bilang ligtas, dumating ang paparazzi. Ang gates, mga hedges at eleganteng driveway ay biglang pinuno ng camera flashes. Ang mga staff at security ay nagulat. Hindi nila alam na may mga media alert na nakapagsimula ng chaos. Scandal! Sigaw ng isa sa mga assistants habang nagkakagulo ang social media feeds. Ang photos at videos ng mansyon ay viral na. Lahat ng secret dealings, mga luxury trips at mga over-the-top parties ay biglang lumutang sa internet. Ang reputation ng pamilya Damian ay nagsimulang masira sa harap ng publiko. Si Damian nakatingin sa screen. Biglang nakaramdam ng panic. Hindi niya maintindihan kung paanong nangyari ito. Biglang naalala niya ang babala ni Selena. Kailangan nila ng dugo ni Elena ulit. Kung hindi nila makukuha ito, mawawala ang kontrol nila. Hanapin mo siya. Utos niya sa assistant. Hawak ang cellphone. Kailangan naming makausap si Elena. Kailangan natin yung dugo niya. Hindi pwedeng mawala. Ngunit sa kabilang dako, si Elena ay nakaupo sa rooftop ng kanyang foundation office. Nakatingin sa skyline ng lungsod. Tahimik siya nakangiti habang binabasa ang latest reports ng Damian family's downfall. Ang bawat galaw niya, bawat planong ginawa sa nakalipas na buwan, ay unti-unti nang nagresulta sa hustisya na matagal niyang hinintay. Hindi nila alam na ako may hawak ng laro. Bulong niya sa sarili. Wala nang magmamay-ari sa akin. Ang lahat ay may bayad. At ang hustisya ay dumarating ngayon. Sa social media, ang mga headline ay punong-puno ng kaguluhan. Damian Lucena family stocks crash. Paparazzi raid reveals hidden luxury. Selena Lucena hospitalized, source of illness unknown. Ang mga post at trending hashtags ay naging viral sa loob ng ilang minuto. Sa loob ng mansyon, si Selena ay patuloy na nangihina. Napapalitan ng takot at galit. Alam niyang may kinalaman si Elena sa lahat ng nangyayari. Ngunit hindi niya kayang patunayan. Ang bawat minuto ay lumilipas. At ang kanyang dependency sa dugo ni Elena ay unti-unti nang nawawala. Si Damian ay desperado nagsimula ng magplano. Ngunit bawat akbang niya ay may delay. Bawat tabag ay walang katuparan. Ang pamilya niya dati nilang inaasahan bilang matatag na negosyo at yaman ay nagsisimulang bumagsak sa kanilang sariling kamay dahil sa lihim na strategy ni Elena. Sa rooftop, habang nakatingin sa ilaw ng lungsod, nag-isip si Elena. Alam niyang darating ang panahon na hihingi ng tulong sa Damian. Hihingi na kung ano man ang kailangan nila mula sa kanya.
Ngunit hindi ito basta ibibigay. Ang kanyang galaw ay hindi base sa galit, kundi sa strategy, sa tamang oras at hustisya. Phase 1. Bulong niya na nakangiti ng tahimik. Simula pa lang to. Hindi pa nila alam kung sino ang totoong reyna ng laro. Habang lumalalim ang gabi, ang lungsod ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang paparazzi, ang stocks, ang sakit ni Selena, lahat ay bahagi ng domino effect. Sa bawat galaw ng kanyang kaaway, may response na nakalatag si Elena sa likod ng eksena. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang anak at madisgrace sa mansyon, naramdaman ni Elena na hindi lang siya bumangon. Siya ang nagbabalik sa mundo bilang strategist at reyna sa kanyang sariling laban. Ang buong Grand Ballroom ng Monteverde Royal Foundation ay puno ng liwanag at alingaw-ngaw ng musika. Mga chandelier na parang kumikislap na bituin, mga bisitang nakagaon at tuxedo, at mga kamera na kumikislap sa bawat galaw na elara. Ngayon ay nakilalang princess at CEO ng Monteverde Biotech Group. Ang event ay para sa Women and Children's Wellness Foundation. Proyekto niyang itinatag matapos ang lahat ng pinagdaanan. Maraming diplomats, business tycoons at celebrities ang naroroon. Si Elena ay nakasuot ng eleganteng silver gown, simple ngunit regal. Ang kanyang presensya ay parang malamig na hangin, makapangyarihan ngunit mahinahon. Habang binabasa niya ang speech sa podium, maririnig ang tili at bulungan mula sa crowd. Lumingon ang lahat sa entrance. Pagharap ni Elena, natigilan siya. Si Damian at Selena. Magulo ang itsura nila. Si Damian ay payat. Mukhang hindi na natutulog. Ang suit na suot nito ay gusot at luma. Si Selena naman ay nakayuko, nanginig, maputla at tila walang buhay sa mga mata. Nagkagulo ang mga bodyguards at guests. Your Highness, do you want us to remove them? Tanong ng security. Ngunit itinaas ni Elena ang kamay. Huwag, hayaan niyo. Tahimik ang buong hall. Lahat ng kamera ngayon nakatutok sa eksena. Lumapit si Damian at halos madapa sa paglapit. Elena, garal-gal ang boses niya na halatang desperado. Please, kailangan ka namin. Kailangan ka ng pamilya ko. Tahimik naman si Elena. Nakatitig lang, walang galit sa mga mata. Pero may malamig na layo, parang bangin sa pagitan nila. Nang biglang lumuhod si Selena, nakasayad ang tuhod sa marble floor, nanginginig ang mga kamay. Elena, maawa ka. Kailangan ko ng dugo mo. Hindi na ako magtatagal. Please, tulungan mo naman ako. Napatigil ang mga bisita. Ang dating sosyal at mataray na Selena, ngayon ay halos gumagapang sa sahig. Humahandusay. Umiiyak habang hinahawakan ng laylayan ng gown ni Elena. Ang mga kamera ay nag-flash. Social media live feeds ay umuusok. Agad na nag-trending ang hashtag Charity Ball Scandal. Si Damian ay nakayuko, hawak ang ulo. Ginawa namin yan dahil akala namin wala ka namang halaga sa mundo. Pero mali kami. Ikaw lang palang makakapagligtas sa amin. Lumapit si Elena ng dahan-dahan, tahimik. Ang mga hakbang niya ay maririnig sa tahimik na ballroom. Huminto siya sa harap nila, tumingin kay Damian, at sa halip na galit, kalma lang siya. Hindi ko na kailangang marinig ang mga dahilan ninyo. Ang boses niya malamig ngunit matatag. Ginamit niyo ako. Trinato niyo akong parang bagay. Ngayon, dahil kailangan ninyo ng dugo ko ulit, bigla ako nagkaroon ng halaga. Si Selena ay umiiyak. Halos hindi siya makapagsalita. Hindi ko alam. I was desperate. Tumalikod naman si Elena saglit. Huminga ng malalim. Saka muling hinarap sila. Selena, Damian. Minsan tinanong ko ang sarili ko kung kaya ko pa kayong patawarin. Pero sa totoo lang, hindi ko kailangang patunayan yan ngayon. Lumapit ang mga royal guards. Handang alisin ang dalawa, pero bago pa sila hilahin, nagsalita ulit si Elena. Hindi ko ipagkakait sa inyo, hostisya. Pero hindi rin ako bababa sa antas ninyo. Tumingin siya kay Selena. Mahina ang boses, ngunit mabigat. Kung gusto mong mabuhay, magpagamot ka.
Pero hindi sa akin magagaling ang buhay mo. Hindi na ako donor. At hindi niyo ako alipin. Ang crowd ay sabay palakpak. May ilan pang humawak ng tissue. Halatang nadadala sa bigat ng eksena. Si Damian naman ay lumuhod din, hawak ang sahig. Umiiyak. Elena, please. Gagawa ko ng kahit ano. Gawin mo lang ulit. Magpatawad ka. Kahit ngayon lang mo. Pero si Elena ay tumingin lang sa kanya ng diretso sa mata. Hindi mo kailangang magpakaawa sa akin. Sa korte ka dapat humingi ng tawad. Hindi rito. Sumenya siya sa mga security. Escort them out, pero walang mananakit. Habang hinihila ng mga guards si Selena at Damian palabas ng ballroom, maririnig naman ang iyak ni Selena, paulit-ulit na sumisigaw. Please, Elena, please, ayoko pang mamatay. Tahimik naman si Elena. Hindi siya umiwas ng tingin, pero hindi rin siya lumapit. Pinili niyang tumindig sa gitna ng crowd, composed, dignified, habang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Lumapit ang isang news anchor sa gilid, halos mabulong. Princess, do you want this moment off record? Ngumiti lang siya. No? Let the world see the truth. Sa puntong iyon, muli siyang bumalik sa podium. Ito ang dahilan kung bakit may mga ganitong charity. Dahil may mga taong ginagamit at inaabuso. Katulad ng minsan ginawa nila sa akin. Pero ngayong gabi, hindi na ako ang biktima. Ako ang patunay na kahit ilang beses kang sirain, may oras ang hustisya. Tumayo ang buong crowd. Nagsimula ang standing ovation. Ang music ay muling tumugtog. Isang mabagal na instrumental na tila nagsasara ng isang yugto. Si Elena ay ngumiti ng bahagya. Hindi sa tuwa, kundi sa katahimikan ng tagumpay. Sa likod naman ng entablado, habang pinapanood niyang isinakay sa police van sina Damian at Selena, marahan niyang isinara ang kortina. Ngayon, tapos ang unang yugto ng kanyang paghihigante. Ang susunod ay ang pagbubunyag ng katotohanan. Tahimik ang ballroom matapos ang eksena ng gate crash na Damian at Selena. Ang mga bisita ay nakatingin kay Elena, halatang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Si Elena, eleganteng nakatayo sa stage, hawak ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng determinasyon at kapangyarihan. Hindi ako donor. Panimula niya, tahimik ngunit malinaw. Ako ang hukom. Biglang malaking screen sa likod niya ay nagbago ng display. Lumabas ang mga CCTV footage mula sa mansyon. Mga eksena kung paano sinadyang painumin siya ng laso ni Selena at paano ginagamit ang kanyang dugo para sa kagustuhan ng pamilya. Ang mga bisita ay napatingin, nagulat, hindi makapaniwala ang ilan sa nakikita nila. Ang galaw ni Elena sa mansyon na dati lihim ay lantad na ngayon sa lahat. Sa screen makikita si Selena na nakatali sa isang IV bag, humihinga ng malakas at may nurse-like figure na nagdadala ng dugo ni Elena sa kanya. Ang bawat detalye ay malinaw, dates, times at kahit mga medical na notes. Ang babaeng ginagamit, minura ninyo, patuloy ni Elena, ay hindi na basta biktima. Siya may hawak ng desisyon. At ngayon, ang hustisya ay nakikita niyo sa inyong harapan. Ang madla ay napasinghap. Ang mga mata ay nakatuon sa screen. Ang mga press photographers ay mabilis kumuha ng larawan. Bawat frame ay may halong gulat at pagkamangha. Si Damian, na dati may pride at arrogance, ay napaupo sa sahig. Ang mukha niya ay puno ng kahihiyan. Halatang hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan. Elena, please. Wika niya na nanginginig ang boses. Halatang sinusubukan niyang humingi ng tawad. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Si Selena naman ay umahandusay sa sahig, luhaan at nanginginig. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Ang kanyang panghihina at desperasyon ay lantad sa lahat. Walang makukubli. Si Elena ay lumapit sa gitna ng stage. Nakasmile ng mahinahon ngunit puno ng lakas. Hindi na kayo makakagamit sa akin, sabi niya. Hindi na ninyo ako kontrolado. Ang inyong pang-aabuso
Ang inyong kasakiman ay nakatala sa bawat dokumento, sa bawat footage, at sa bawat ebidensya. At ngayon, lahat ng ito ay makikita ng mundo. Ang mga bisita ay napatingin kay Damian at Selena. Ang dating kapangyarihan at kayabangan nila ay unti-unting nawala. Ang kanilang panik at kahihiyan ay lantad. Sa isang dramatic moment, si Damian ay bumagsak sa sahig, nakaluhod sa harap ni Elena. Elena, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Kailangan ka namin. Hindi na mauulit. Halos umiiyak na ang dating matapang na lalaki at halatang wala na siyang magagawa. Si Selena, walang lakas, humandusay sa sahig, humihingi ng kapatawaran at may halong takot at panghihingi ng tulong. Ngunit si Elena ay tahimik lang, poised at elegant. Alam niya ang kapangyarihan ay nasa kanya na. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Ang katotohanan at ebidensya ay nagsasalita na para sa kanya. Ang mga bisita ay humanga, nagulat at napanganga sa buong eksena. Ang dating biktima ngayon ay hukom na, ang reyna sa sariling laban. Tahimik siyang bumalik sa podium. Pinagmamasdan ng kanilang kahihiyan. Ang spotlight ay nasa kanya at bawat mata sa ballroom ay nakatingin sa prinsesang ngayon ay may hawak ng hustisya. Ang bawat galaw niya sa nakaraan, bulong niya sa sarili, ay may bayad. At ngayon, nakikita niyo na ang resulta. Sa harap ng madla, media at dignitaryo, si Elena ay isang simbolo ng empowerment. Isang prinsesa na hindi na basta biktima, kundi reyna ng sariling kapalaran at hustisya. Matiwasay ang simula ng umaga sa lungsod, ngunit sa loob ng mansyon ng pamilya Damian, nararamdaman agad ang kaguluhan. Biglang pumasok ang convoy ng polis at mga forensic investigators. Ang dating eleganteng villa ay naging sentro ng operasyon. Hands up, police! Sigaw ng mga polis habang nilalapit ang Damian at Selena sa gate. Ang mga security guards ng mansyon ay hindi makapaniwala sa biglaang raid. Sa loob ng mansyon, si Doña Estrella ay umiiyak. Hawak ang mga alahas at dokumento. Habang hinihila siya palabas ng police officers, halatang labis ang kanyang takot at galit. Ngunit wala siyang magagawa. Si Selena, nanginginig at luhaan. Halatang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang pang-aabuso ay nagbabalik sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Public humiliation. Sa labas ay nakatambay ang media. Camera flashes ay sumabog sa paligid. Ang mansyon ay tila naging stage para sa pambansang eksena. Ang headlines sa TV at social media ay mabilis na kumalat. Damian Lucena family arrested. Illegal medical experiments exposed. Scandal rocks elite circle. Fraud and murder attempt uncovered. Si Damian nakatayo sa gitna ng courtyard, napaisip sa lahat na nangyayari. Ang dating pride at kayabangan ay napalitan ng desperation at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng chaos, nagpasya si Damian na gumawa ng desperadong hakbang. Umalis siya sa pila at nagtangkang tumalon mula sa second floor balcony. Halatang sinusubuhang wakasan ang lahat. Ngunit ang mga police officers at bodyguards ay mabilis na nakareact. Hinuli siya bago pa man mahulog. Ang eksenang ito ay parehong dramatic at nakakakaba. Ang dating makapangyarihang lalaki ngayon ay powerless at dependent sa tulong ng iba. Matapos ma-secure sa Damian, dinala siya sa waiting police vehicle. Habang ang mga flashes mula sa media ay nagdodokumento sa bawat galaw. Ang bawat takbang naman ay humahantong sa public humiliation at legal accountability. Si Selena at Doña Estrella umiiyak habang hinahatak palabas. Hindi sila makapaniwala sa biglaang pagbabago ng kapalaran. Ang kanilang kayabangan at pang-aabuso sa nakaraan ay nauwi sa kahihiyan sa harap ng publiko. Ang mansyon na dati simbolo ng kayamanan at kontrol, ngayon ay puno na ng police at forensic teams. Ang mga dokumento, computer files at medical na kagamitan ay kinukunan ng ebidensya laban sa kanila. Ang bawat detalye ng illegal na experimentation ay malapit nang mailabas sa korte. Sa likod ng lahat ng ito,
Si Elena ay nananatiling tahimik, ngunit satisfied sa balcony ng kanyang foundation office. Pinagmamasdan ng eksena. Alam niyang ang hustisya ay naganap sa tamang paraan at hindi sa pamamagitan ng galit o akusasyon, kundi sa pamamagitan ng systematic at silent strategy na kanyang ginawa. Ang media frenzy ay hindi humuhupa. Lahat ng social media accounts at news channels ay puno ng coverage ng arrest, mansion raid at testimonies ng mga witnesses. Ang pangalan ni Elena ay muling sumikat, hindi bilang biktima, kundi bilang babae na nagdala ng hustisya sa harap ng nakakarami. Ang bawat galaw ay may bayad. Bulong niya sa sarili, nakangiti ng tahimik. Ang mga gumamit sa akin ay nahuli. Ang kanilang kayabangan ay nabuwag. At ang mundo ay nakakita kung sino ang tunay na reyna sa laro. Sa gabi, ang mga headlines ay puno ng dami at detalye. Elite family busted. Blood bank scheme exposed. Selena Lucena hospitalized after arrest. Damian Lucena survived suicide attempt, now in custody. Ang bawat news outlet ay hindi makapaniwala sa biglaang pagbagsak ng dating pinakamakapangyarihang pamilya sa society. Habang ang mansyon ay nagiging silent scene ng investigation, si Elena ay lumabas sa rooftop. Pinagmamasdan ng city skyline. Ang lamig ng hangin ay parang paalala ng katatagan at kapangyarihan. Ngayon, ang hustisya ay hindi na lamang personal. Ito ay public. Makita ng lahat at walang puwang para sa pagtanggi o paglilihim. Ang bawat galaw ng pamilya ni Damian ay nakatala at nakikita na, at ang kanilang kayabangan ay tuluyang nasiraan. Si Elena, elegant at composed, ay nananatiling poised sa gabi. Alam niya na ang laban ay hindi pa ganap na tapos. May mga legal proceedings at testimonies pa, ngunit ang momentum ay nasa kanya na. Siya ay empowered, strong at ready para sa susunod na phase ng kaniyang misyon. Matapos ang sunod-sunod na pangyayari, pambansang skandalo, si Elena ay unti-unting bumangon. Ang sakit at pang-aabuso ng nakaraan ay hindi na humahadlang sa kanya. Sa halip, ito ay naging lakas para sa kanyang bagong yugto ng buhay. Sa isang gala sa palasyo, hindi na bilang biktima kundi bilang isang empowered royal heiress, nakilala niya ang isang bagong mukha. Si Prince Adrian, isang royal commander at business magnate. Hindi lamang siya nakakahalina sa karisma at ganda ng puso. Kitang-kita ni Elena ang integridad at malasakit sa kapwa. Sa kanilang unang pag-uusap, nagkatinginan sila sa ballroom habang tumatalo ng liwanag ng chandelier sa kanilang mga mata. Mesa Lara, magalang na wika ni Adrian. Narinig ko ang iyong kwento. Ang iyong tapang at determinasyon ay kahanga-hanga. Ngumiti naman si Elena, nakaramdam ng kakaibang init sa puso. Hindi ito tungkol sa glamour, kayamanan o posisyon. Ito ay tungkol sa respeto, pagkilala sa lakas ng bawat isa, at tunay na pagmamahal. Sa simpleng gesture ng pagkakaroon ng kausap na tunay na naiintindihan siya, unti-unti niyang nararamdaman ang healing na matagal niyang hinahanap. Makaraan ng formal dinner, lumapit si Elena sa isang private garden sa palasyo. Sa gitna ng bulaklak at malamig na hangin, may inihandang memorial para sa kanyang unborn child. Ang maliit na altar ay puno ng rosas at kandila, simbolo ng pagmamahal at alaala. Tahimik siyang lumapit, iniabot ang kamay sa altar at bumulong sa hangin. Baby, kahit hindi kita nakilala sa lupa, alam mong mahal na mahal kita. Salamat sa aral at sa lakas na ibinigay mo sa akin. Isang luha ang dumula sa kanyang pisngi, ngunit ang ngiti niya ay puno ng kapayapaan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Elena ang kanyang heartache ay nagiging lakas at ang kanyang commitment sa justice ay nagiging mas matibay. Hindi naglaon, pinasimula ni Elena ang kanyang initiatives. Pinondohan niya ang mga hospital at medical centers, lalo na yung mga tumutulong sa kababaihan at sa maternal health. Ang kanyang foundation ay hindi lamang charity. Ito ay advocacy. Prinotektahan niya ang mga kababaihan laban sa pang-aabuso. Sinigurado ang kanilang access sa safe medical care at pinapalakas ang kanilang boses sa lipunan.
Sa bawat inauguration ng hospital wing o seminar sa women's right, si Elena ay nakatayo sa stage, poised at confident habang nakikita ang impact ng kanyang efforts. Ang mga ina at kababaihan na dati walang boses, ngayon ay empowered at supported. Kasama niya si Prince Adrian sa maraming event. Hindi sila palaging nakikita bilang magkasama sa media, ngunit sa mga private moments, halatang may mutual understanding, respect at pagmamahalan. Ang kanilang relasyon ay hindi nagmamadali. Ito ay natural, nakaugat sa mutual trust at shared values. Ang lahat ay nangyari. Wika ni Adrian sa isang evening walk sa garden, hawak ang kamay ni Elena. Ay humantong sa'yo dito. Stronger, wiser, at higit sa lahat, handa na ipagtanggol ang iba. I admire you. Ngumiti naman si Elena, hawak ang kamay niya, at sa kanyang puso ay ramdamang bagong simula. Hindi na siya biktima ng nakaraan. Siya ay empowered, loved at may layunin. Sa mga araw na lumilipas, si Elena ay naging halimbawa ng resilience at leadership. Ang kanyang pangalan ay kilala hindi lamang sa royalty at social circles, kundi sa advocacy sa women's rights at health. Ang bawat proyekto, donation at seminar ay patunay na ang kaniyang karanasan ay nagbunga ng kabutihan, hindi ng galit. Sa huling bahagi ng gabi, habang pinagmamasdan niya ang city skyline mula sa palasyo, nakangiti siya ng tahimik. Alam niya na ang kanyang anak na nawala ay laging bahagi ng kanyang journey, at ang kanyang mga bagong pagmamahal at advocacy ay nagdadala ng kahulugan sa lahat ng nangyari. Ang sakit ay hindi hadlang sa paglago. Bulong niya sa sarili. At sa bawat hakbang, ginagawa ko hindi lang yan para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng kababaihan na kailangang protektahan at mahalin. Si Elena ngayon ay hindi lamang reyna sa sariling laban. Siya rin ay tagapagtanggol ng iba, simbolo ng empowerment at inspirasyon sa lahat. Ang araw ay sumikat sa lungsod na puno ng excitement at anticipation. Ang palasyo ay kumikislap sa ginto at kristal, handa sa isang okasyon na matagal nang hinihintay ng lahat. Ang coronation ni Elena bilang Princess Regent at Corporate Empress. Ang Grand Hall ng palasyo ay puno ng dignitaries, royal family members, business leaders at mga social elites. Ang bawat sulok ay pinapaganda ng elegante at detalyadong dekorasyon, habang ang chandeliers naman ay naglalabas ng liwanag na kumikintab sa buong hall. Ang pulang carpet ay mahigpit na inihahanda, patunay ng kahalagahan ng okasyon. Si Elena nakagaon na royal blue na may subtle embroidery ng gintong detalye. Nakatayo sa entablado, ang kanyang postura ay poised at dignified. Hindi lamang siya simbolo ng royalty, siya rin ang simbolo ng empowerment at resilience. Sa bawat hakbang dama ang presence at authority niya. Ang mga mata ng audience ay nakatuon sa kanya habang papalapit siya sa throne. Ang Royal Herald ay nag-anunsyo ng bawat detalye ng coronation, habang ang band naman ay nagpatugtog ng solemn na musika. Ang tensyon at excitement sa hangin ay halata, at lahat ay naghihintay sa pinakamahalagang sandali. Matapos ang mga panalangin at ceremonial rituals, iniharap ang royal crown kay Elena. Tahimik siyang huminga, at sa sandaling inilagay ang korona sa kanyang ulo, isang malakas ngunit eleganteng aplos ang sumabog sa hall. Ang kanyang royal family, ang grandmother, uncles at cousins ay ngumiti. May halong pride at emosyon na pagmamalaki. Princess Regent Elara Isabel Monteverde Valencia, wika ng Grand Chancellor. Ang inyong reign ay simula ng bagong panahon ng hustisya, leadership, at empowerment sa ating dynasty. Si Elena yumuko ng bahagya bilang tanda ng respeto. Ngunit ang kanyang ngiti ay elegante, puno ng confidence at assurance. Alam niya na ang kanyang journey ay nagdala sa kanya rito, mula sa pagiging simple, biktima ng pang-aabuso, hanggang sa pagiging reyna sa sariling laban. Sa telebisyon at media screens na live streaming ang coronation, may isang kilalang imahe na lumabas, si Damian, nakaupo sa bilangguan, nakasuot ng jail uniform. Mukhang puno ng kahihiyan at panghihina.
Ang dating lalaki na puno ng pride, ngayon ay sira na ang buhay. Walang kayabangan, walang kapangyarihan. Ang hustisya ay nakatala at lantad sa lahat. Ang mga bisita sa coronation ay napatingin sa screens, nakaramdam ng awe at realization ng justice na naganap. Si Elena, habang nakatingin sa audience ay hindi lamang napangiti. Siya ay nakangisi sa elegant at composed sa paraan. Halatang aware sa kanyang sariling lakas at sa pagbabalik ng kaniyang dignidad. Pagkatapos ng coronation rituals, nagkaroon ng ceremonial procession. Si Elena ay dumaan sa red carpet. Mga dignitaries at media ay nag-a-applause at ang bawat hakbang niya ay simbolo ng kapangyarihan, grace at authority. Sa bawat ngiti at bawat wave sa crowd, dama ng lahat ang kanyang poise at confidence. Matapos ang ceremonial reception, lumapit si Elena sa balcony ng palasyo. Tanaw ang lungsod na kumikislap sa ilalim ng sunlight. Ang mga ilaw mula sa city skyline ay parang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pinagmulan niya. Ang simpleng buhay, ang pang-aabuso, ang pagkawala ng kanyang anak, at ang lahat ng laban na kanyang hinarap. Ngunit sa halip na magdusa sa nakaraan, naramdaman niya ang kapayapaan at lakas. Tahimik siyang ngumiti at bumulong sa sarili. Kapag ginapakan mo ang isang babaeng may puso, titindig siyang reyna. Ang words sa iyon ay hindi lamang sumimbolo ng kanyang personal victory. Ito rin ang mensahe sa buong mundo na ang hustisya at kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pang-aabuso at kasakiman, kundi sa determinasyon, lakas at puso. Sa loob ng hall naganap ang isang elegant na toast. Si Elena kasama ang royal family at mga supporters ay nag-toast sa bagong yugto ng reign. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya at ang respeto at admiration ay halatang lumabas sa bawat mukha. Ang coronation ay hindi lamang grand event. Ito ay simbolo ng empowerment at justice. Ang bawat bisita, mula sa nobility hanggang sa media, ay nakakita ng transformation ni Elena. Mula sa biktima ng pang-aabuso hanggang sa reyna na may sariling authority at voice. Sa gabing iyon, habang ang music ay tumutugtog at ang mga chandeliers ay kumikintab sa Grand Hall, si Elena naman ay nakatayo sa gitna. Elegant at composed. Ang kanyang journey ay nagbigay ng aral sa lahat na ang babae na may tapang, puso at determinasyon ay kayang bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay at sa tamang panahon, titindig bilang reyna. Hindi lamang sa sarili niyang buhay, kundi sa mundo sa paligid niya. Ang coronation ay pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula rin kung saan si Princess Elara Isabel Monteverde Valencia ay hindi lamang simbolo ng royal authority, kundi inspirasyon ng lakas, resilience at hustisya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tanggalin yan sa gate. Amoy duka na naman ang hangin. Yun ang